1911. Nagpakawala ng sword strike si Sebastian at agad na na-activate ang Phantom Stride. Naglaho siya at muling lumitaw na parang multo. Sa isang kisap mata, tumayo siya sa harap ni Corvin at nagpakawala ng walang humpay na hampas. Ngayon, mamamatay ka. Mayabang na tanga. Umungol si Corvin habang pilit niyang pinipigilan ang mga pag-atake. Mula sa malayo, si Luna ay nakamasid na may malamig na ekspresyon, kahit na isang pagkurap ng tensyon ang nagtraidor sa kanyang kalmadong kilos. Nakakuyom ang kanyang mga kamay ng walang malay. Kung matatalo si Sebastian, dito rin niya sasalubungin ang kanyang wakas. Ang Titan Fury Strike ni Corvin ay umabot na sa antas 6. Ang kapangyarihan nito ay hindi maisip, bulong ni Luna. Nagsalubong ang kilay niya habang sinusuri ang sitwasyon. Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng surge ng sword energy na bumagsak kay Corvin. Ang kanyang espiritual na kalasag ay agad na nabasag. Ang kanyang mga damit ay punit-punit, na nagpapakita ng malalalim at sariwang sugat. Kahit na ang pangunahing kapangyarihan ng kanyang Titan Fury Strike ay ganap na nabura ng pag-atake. Lumuwa si Corvin ng isang subo ng dugo habang siya ay itinapon pabalik. Bumagsak siya sa isang malaking bato na may nakakasakit na bitek. Imposible. Sigaw niya. How are you this strong? You. Anong klaseng teknik ito? Si Corvin ay napahawak sa takot at kawalang paniwala. Palagi siyang nagtitiwala sa kanyang Titan Fury Strike, isang pamamaraan na kinatatakutan sa hindi mabilang na mga lugar. Gayunpaman, sa ilang sandali, na-neutralize ito ni Sebastian sa pamamagitan lamang ng ilang mga hampas ng espada. Magsanib puwersa tayo at patayin ang brat na ito. Ang dalawa na kanina pa nakamasid sa gilid ay lumundag na ngayon sa layuning pumatay. Nag-intertwined ang mga aura nila at nagpalakas sa isa't isa. Ito ay isang malinaw na senyales na pinagkadalubhasaan nila ang isang mabigat na pinagsamang diskarte sa labanan. Ang isa sa kanila ay sumigaw, "How dare you injure Prince Corvin? You're dead meat." At nag-conjure ng dalawang nakapulupot na dragon na gawa sa espiritual na enerhiya na sumugod kay Sebastian. "Brat, maghanda kang mamatay." Ang iba ay sumigaw, "Pumunta ka sa impyerno." Pagkatapos ay nagpatawag siya ng isang itim na longsword na kumikinang sa nakakalamig na liwanag. Tingnan natin kung kakayanin mo to. Dalawang mapangwasak na pag-atake ang sumabog ng sabay-sabay, isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan, na nag-uugnay kay Sebastian. Nakakaawa. Ngumisi si Sebastian. Patayin mo siya. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Corvin habang nilunok niya ang isang tableta at sinisingil muli si Sebastian. Puputukan kita. Sa sandaling iyon, tatlong late-stage na transformative deity masters ang nagsanib puwersa upang kabkuban si Sebastian. Perfect timing. Aalagaan ko kayong lahat. Umungol si Sebastian, at ang kanyang fighting spirit ay sumikat ng may matinding determinasyon. Isang nagyayelong, brutal na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan at bumagsak palabas na parang bagyo. Ang lugar sa loob ng kalahating milyang radius sa paligid niya ay tila agad na bumulusok sa nagyelo na kalaliman. Bumagsak ang temperatura, at ang lupa ay agad na natabunan ng makapal na hamog na nagyelo. Daliri ng pagkawasak. Itinaas ni Sebastian ang kanyang daliri, at isang nakakatakot na puwersa ang sumabog palabas na parang bagyong humahampas sa kalangitan. Sa isang iglap, nahuli ang tatlo sa galit nito. Ang kadiliman ay tila nilalamon ang larangan ng digmaan, at ito ay mabigat sa bigat ng layunin ng pagpatay. Ang lupain ay naging isang lugar ng pagpatay, makapal sa amoy ng karahasan. Sa makapangyarihang larangang ito, naramdaman ni Sebastian ang hindi mapigil ang pag-akyat ng lakas. Kumikislap ang mga mata ni Corvin at ng iba pa nang maputol ang kanilang paghinga. Para sa isang maikling sandali, ang kanilang mga isip scrambled, at ang kanilang mga galaw. "Ah!" Sigaw ng isa sa kanila. "Anong klaseng kapangyarihan ito?" "Ah!" Sigaw ng isa sa kanila. "Anong klaseng kapangyarihan ito?" "Ito ay masama. Bumalik ka." Sigaw ng isa. Ngunit hindi sila bibigyan ni Sebastian ng pagkakataon. Sa pag-indayog ng kanyang Harmony Blade, naputol ang talon sa hangin habang malamig niyang sinabi, "Tapos na."
Sa isang iglap, tumalsik ang dugo sa lupa. Ang tatlo ay bumagsak at namatay sa lugar. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tila malalim ang iniisip na para bang may nararamdaman siya at nagkalkula ng kung ano. Around 15 minutes later, bigla na naman siyang nagmulat ng mata. Naglaho ang napakalaking aura sa paligid niya, at tuluyang nawala ang layunin ng pagpatay. Luna, ungol niya. Ang kanyang titig ay tila kayang tumagos sa kawalan na para bang nakikita niya ang lahat ng nangyayari sa larangan ng digmaan. Hindi ka panipaniwala. Biglang bulalas ng isang ministro. Ang lahat ng mga mata ay nabaling sa nangungunang daang ranggo. Doon, sa ika-10 pwesto, ay isang pangalan na ikinagulat ng lahat: Luna Bastille. Prinsesa Luna. Siya ay nireranggo sa ika-10 sa nangungunang daang listahan. Ang mga tao ay natigilan, at ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi paniniwala. Alam ng lahat ang cultivation base ni Luna, siya ay isa lamang 6 na bituin na transformative deity master. Sa succession trial, ang middle stage na transformative deity masters ay itinuturing na average sa pinakamahusay. Habang hindi pa rin stable ang rankings, nakakamangha ang katotohanang nakapasok si Luna sa top 10 kaninang maaga. Tingnan mo. May isa pa, Sebastian Wilder. May sumigaw, na nakatawag ng atensyon ng lahat sa leaderboard. Sebastian Wilder. Ang kanyang ranggo ay tumaas. Nakapasok din siya sa top 10 sa napakabilis na bilis, ngunit ang kanyang cultivation base ay nasa 5-star transformative deity realm lamang. Para sa ganoong sitwasyon na mangyari sa pinakaunang araw ng succession trial ay lampas sa inaasahan ng sinuman. Noong nakaraan, kahit na lumitaw ang mga maitim na kabayo, kadalasan ay pinananatiling mababa ang profile nila hanggang sa mga huling sandali. Ang isang tulad ni Sebastian, na nangahas na gumawa ng ganoong kabold na pasukan sa simula pa lang, ay bihira at hindi pa nga naririnig. Isang 5-star lamang na transformative deity master ang kumikilos ng walang ingat sa unang araw. Ninakawan pa niya ang mga token na tulad nito. Malamang na hindi niya alam kung paano siya namatay, ungol ng isa sa mga maharlika. Exactly. Ang isang tulad niya ay mabilis na maging target at mapapawi, dagdag pa ng isa. Ang mga maharlika at dalubhasa na nagtipon sa palasyo ay nagbulungan. Ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalinlangan at paghamak. Sebastian Wilder. Siya ba ang ni-recruit ni Luna para sumali sa trial? Kalmado ngunit mapang-utos ang boses ni Heinrich habang lumingon sa matanda sa tabi niya. Yes, Your Highness. Mabilis na sagot ng matanda. Pagkatapos, inilunsad niya ang isang detalyadong paliwanag ng background at kakayahan ni Sebastian nang hindi iniiwan ang anumang bagay. Interesting. Bantayan mo siya. Hindi pa rin mabasa ang tono ni Heinrich. Ang unang araw ng succession trial ay malapit nang matapos. Pagsapit ng madaling araw sa ikalawang araw, binuksan ni na Sebastian at Luna ang kanilang mga mata sa ibabaw ng isang bundok na nasa loob ng larangan ng digmaan. Luna, may napala ka ba sa iyong pagninilay kagabi? Lumingon si Sebastian sa kanya. Marami. Tuwang-tuwang sagot ni Luna. Nararamdaman ko ang aking sarili na papalapit sa isang pambihirang tagumpay sa huling yugto ng Transformative Deity Realm. Kabanata 1813. Kailangan mong malaman na patay na si Corvan. Hindi ito papakawalan ng iyong kuya at kapatid ng madali, babala ni Sebastian. Panay ang tingin ni Luna. Handa ako sa anumang darating. Kailangan mong tumuon sa iyong pagsasanay at makapasok sa huling yugto. Transformative Deity Realm sa lalong madaling panahon. Ang mga token ay maaaring mahalaga, ngunit ang tunay na lakas ay nagmumula sa iyong sariling talento at potensyal. Kailangan mong ipakita sa lahat kung ano ang kaya mo, sabi ni Sebastian. Madiin na tumanggo si Luna. Sebastian, kanina pa. I missed you so much. Isang malamig at walang awa na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Mabilis na lumingon si Sebastian at nakita ang isang figure na nakatayo sa isang malayong tuktok na halos 330 talampakan ang layo, na nakatingin sa kanya. Oh, ikaw pala. Si Arnold iyon. Iniwas ni Sebastian ang kanyang tingin sa figure ngunit wala siyang nakitang iba.
Naalala niya na si Arnold ang pinakamataas na alagad ng Foyer sect. Noong panahong iyon, nakaranas si Arnold ng isang nakakahiyang pagkatalo sa kompetisyon ng alchemy. Sa sobrang galit niya ay umubo pa siya ng dugo noon. Sa 1,000,000 taon, hindi inaasahan ni Sebastian na lalabas siya rito, sa larangan ng digmaan ng succession trial. Bago pa makapagsalita si Arnold, humakbang si Sebastian at sinabing, "Patay ka na." Ano? Natigilan si Arnold sa hindi makapaniwala. Inaasahan niyang matarante si Sebastian at tatakas sa takot. Isa pa, hindi ba dapat iyon ang linya niya? Nawala sa isip si Sebastian. Si Arnold ay isang late-stage na transformative deity master, ngunit ang middle stage na ito ay walang sinumang nang-ahas na magsuka ng ganoong kalokohan. Hindi ba naintindihan ni Sebastian ang bigat ng pagiging top disciple ng Foyer sect? Bago pa makaalis si Arnold, ang hangarin ng pagpatay ni Sebastian ay lumundag na parang rumaragas ang bagyo. Arnold, ang pagtatago sa Foyer sect ay baka nabuhayan ka pa ng ilang araw. Pero dahil nandito ka, huwag kang umasa na aalis ka ng hindi nasaktan. Biglang sumabog ang matinding enerhiya mula sa katawan ni Sebastian. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya pasulong at naglunsad ng isang nangingibabaw na suntok diretso kay Arnold. Hindi na kailangan ng walang kwentang salita. Dahil nandito si Arnold, baka dito na rin siya mamatay. You reckless fool. How dare you challenge a late-stage transformative deity master like me? Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Hindi kita bibitawan. Umungol si Arnold. Sa sobrang galit niya ay namula ang mukha niya sa galit. Parang kulog ang boses niya, nanginginig ang hangin. Sa isang iglap, isang bahid ng enerhiya ng espada ang umungol, umaalingaw-ngaw na parang ligaw na dragon. Para bang ang pinakamalupit na sakuna na umiiral ay biglang bumaba, nakatungo sa pagsira sa lahat ng bagay sa kanyang landas at nag-iiwan ng pagkatiwangwang sa kanyang likuran. Habang pinapakawalan ni Arnold ang kanyang atake, dumilim ang langit at umuungal ang hangin. Ang kapaligiran ay napunit sa pamamagitan ng tumagos na sipol ng enerhiya ng espada. Sa isang mapanirang puwersa at nakakatakot na bilis, ang nakasisilaw na enerhiya ng espada ay direktang sumakit patungo sa kamao ni Sebastian. Sa sandaling iyon, ang kanilang determinasyon ay nag-alab ng husto, na para bang nilayon nilang sirain ang mismong tela ng mundo. Yan na ba ang best mo? Ang mga mata ni Sebastian ay kumikinang sa paghamak habang ang isang malamig at kumpiyansang ngiti ay lumitaw sa kanyang mga labi. Napaatras ng kaunti si Sebastian, at nahati ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagpapadala ng bato at dumi na lumipad sa hangin. Kahit na ang kanyang lakas ng kamao ay hamina ng lakas ng espada ni Arnold, ang enerhiya mismo ng espada ay nawala ang karamihan sa orihinal na puwersa nito. Gayunpaman, ang natitirang mga hibla ay nagdadala pa rin ng isang nakamamatay na gilid, na humahampas kay Sebastian na parang isang grupo ng mabangis na lobo. Isang baluktot ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Arnold habang iniisip niya ang sarili, tingnan natin kung gaano ka pa katagal, brat. Hindi nagpakita ng takot si Sebastian. Sa galit na sigaw, umungol siya, sa tingin mo kaya mo akong saktan. Not a chance. Walang pigil, pinakawalan niya ang law of force. Ang kanyang katawan, na hindi sumusuko bilang isang hindi masisira na artifact, ay umabot na sa silver body stage. Nang sumuntok siya pasulong, ito ay parang isang tren ng kargamento na humahampas sa himpapawid, na nagbabanta na mapunit ang kalangitan. Ang lubos na kalupitan ng kanyang welga, hilaw at napakalaki, ay dumagundong sa kalawakan na parang isang unleashed storm. Ang natitirang sword energy ay agad na nabasag sa lakas ng suntok ni Sebastian, na nawala ng walang bakas. Kabanata 18:14. Kinilabutan si Arnold nang matagpuan niya ang kanyang sarili na natatalo laban kay Sebastian. Nang mapagtanto niyang hindi siya kalaban ni Sebastian, nagdikit ang kanyang mga ngipin at biglang naglabas ng isang misteryosong artifact. Ito ay isang kumikinang na brass flask na nagradiated ng nakakatakot na kinang. Sebastian, let's see how you handle my special artifact. Single ni Arnold.
Nabaluktot ang mukha niya sa galit habang ibinuhos ang lahat ng lakas niya sa prasko. Ang prasko ay sumabog na may nakakasilaw na liwanag at nagpakawala ng nakakatakot na puwersa ng pagsipsip. Ang matinding kapangyarihan nito ay nagpang-inag sa puso ng lahat habang ang kalapit na dumi, mga bato, at mga halaman ay nahugot, na nawasak sa mga puddles ng likido kapag nadikit. Natigilan at nagulat si Sebastian. Gumalaw siya tulad ng isang multo, darting backward na may hindi kapani-paniwalang bilis at makitid na nakatakas sa paghila ng artifact. Sa tingin mo makakatakbo ka? Not a chance. Isang malamig na buntong hininga si Sebastian at nagpakawala ng mabigat na divine technique, na pilit na nineutralize ang paghila ng prasko. Sinamantala ang kaguluhan, tumalikod si Arnold at tumakas ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay nawala siya sa isang kisap mata. Hindi na siya hinabol ni Sebastian dahil alam niyang hindi sigurado ang posibilidad na mahuli niya ngayon si Arnold. Sa halip, ang kanyang tingin ay nakalok ng matatag sa prasko na umaaligid sa hangin. Habang tinatitigan niya ito, isang determinadong kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Isang mid-grade na espesyal na artifact. So ano? Ngayon, magiging akin na. Mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Sebastian, na bumubuo ng mga seal habang ang mga bahid ng nagniningning na enerhiya ay bumaril patungo sa brass flask na parang bumabagsak na mga bituin. Sinadya niyang piliting burahin ang markang iniwan ni Arnold dito. Ang prasko ay nanginginig ng marahas, buong lakas na nilalabanan ang kapangyarihan ni Sebastian, na parang gumagawa ng isang huling desperadong pakikibaka. Gayunpaman, hindi madaling sumuko si Sebastian. Ang espiritual na enerhiya ay mabilis na dumaloy sa kanyang katawan, ang mga ugat ay nakaumbok sa kanyang noo habang itinutulak niya ang kanyang lakas sa mga limitasyon nito. Pagkatapos ng isang nakakapagod na labanan ng mga kalooban, ang marka ni Arnold ay sa wakas ay napawi. Nakahinga ng maluwag si Sebastian. Pagkatapos, hiniwa niya ang kanyang daliri upang gumuhit ng isang patak ng sariwang dugo. Ang pulang patak ay nahulog sa prasko, na nagpasimula ng ritual na nagbubuklod ng dugo. Habang ang dugo ay sumanib sa artifact, isang kakaiba at malalim na koneksyon ang nagsimulang mabuo sa pagitan ni Sebastian at ng prasko. Mula ngayon, akin ka na, sabi ni Sebastian na may kumpiyansa ng ngiti, kitang-kita ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Pagbalik sa lugar ng pagsasanay ni Luna, tumingin siya sa kanya at nagtanong, kumusta ang iyong pag-unlad? Bahagyang kumunot ang noo ni Luna at bumantong hininga. Natigilan pa ako. Hindi ako makalusot. Habarin mo ang damit mo. Tutulungan kita, diretsyong sabi ni Sebastian. Luna's eyes narrowed with suspicion. Naningkit ang mga mata ni Luna sa pagdududa. Bakit kailangan kong habarin ang damit ko? Ano ba talaga ang balak mong gawin? Malamig at may pag-iingat ang boses niya. Dual cultivation, sagot ni Sebastian na walang katotohanan. Teka. Ano? Napasinghap si Luna sa gulat. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, isang bahagyang pamumula ang gumapang sa kanyang mukha habang dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang robe. Siya ay nagsiwalat ng isang ganap na nakamamanghang figure. Ang kanyang balat ay makinis at makinis na parang gereng, ang kanyang mahahabang mga binti ay nakakabighani, at ang kanyang mga kurba ay hindi may kakaila na nakakaakit. Hindi na napigilan ni Sebastian ang sarili. Sa isang iglap, sumugod siya ng walang pigil. Pagkatapos ng matinding at kapana-panabik na sesyon, matagumpay na nakapasok si Luna sa 7-star transformative deity realm. Salamat, sabi ni Luna. Puno ng pananabik at pasasalamat ang boses niya habang nakatingin kay Sebastian. There's no need to thank me. It was mutually beneficial, casual na sabi ni Sebastian. Kahit na hindi pa siya umaban sa isang bagong antas, ang kanyang lakas ay bumuti ng malaki. Pagsapit ng gabi, biglang nagmulat ng mata si Sebastian. Sa sandaling iyon, isang commanding aura ang sumilay sa kanyang mga tingin. Sa kabila ng hindi kailanman pinagkadalubhasaan ng anumang espesyal na pamamaraan, ang kanyang kakilakilabot na kapangyarihan sa pag-iisip ay nagbigay daan sa kanya na makita kahit ang pinakamahinang pagbabago sa kanyang kapaligiran. Nandito na sila, ungol niya habang tumatayo.
Ang kanyang mga damit ay lumilipad-lipad sa hangin. 9. 18. 27. Ang kanyang matatag na boses ay nabibilang sa mga numero, mahinahon ngunit malakas. Sa wakas, tumigil na siya sa pagbibilang. 68 na tao, mahinang sabi ni Sebastian na may kasamang malamig na tawa. Anong problema? Tanong ni Luna, na nabigla sa kanyang pagmumuni-muni. Isang bakas ng pagkabahala ang sumilay sa kanyang matingkad na mga mata, bagaman ang kanyang ekspresyon matingkad na mga mata, kahit na ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malamig at maayos. Ang kanyang instincts bilang isang prinsesa ay nagsabi sa kanya na may mali. Ang biktima ay dumating na kumakatok, sabi ni Sebastian. Matalim ang kanyang titig, na tila ba ito ay tatagos sa kadiliman. Kabanata 18:15. Bahagyang nanginig ang lupa habang ang isang nakakatakot na aura ay mabilis na sumara. Ang mga silhwete ng malalakas na figure ay mabilis na tumakbo patungo sa tuktok ng bundok. Habang nararamdaman ni Luna ang mga ito, lumubog ang kanyang puso. Tapos na tayo. Gulat na sabi ni Luna. We have to run. Hindi niya inaasahan ang napakaraming magagaling na eksperto na magpapakita. Mayroong 68 sa kanila, at lahat sila ay alinman sa gitnang yugto o huli na yugto ng Transformative Deity Masters. Kabilang sa kanila ang ilang late-stage na Transformative Deity Masters na ang presensya ay sapat na nakakatakot upang magdulot ng takot sa pinakamatapang na puso. Wala nang oras para tumakas. Kailangan nating lumaban, kaya humanda ka. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikinang sa pananabik habang nakatingin kay Luna, umaasa na ngayong gabi ay mamarkahan ang kanyang tagumpay. You won't get away this time, Sebastian. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong gabi. Si Arnold, na kanina pa tumakas, ay muling nagpakita. Ganap na siyang gumaling, at nabaluktot ang mukha sa masamang hangarin. Nakatayo sa tabi niya si Diyos, na naglabas ng mabangis at nakamamatay na aura. Diyos, anong ginagawa mo dito? Kumunat ang noo ni Sebastian, bakas sa mga mata niya ang pagtataka. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Diyos habang sumagot, Sebastian, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa rin alam. Si Fritz ay nagbigay ng napakalaking bounty. Mag-aalok siya ng 10 milyong immortal na bato, isang espesyal na artifact sa kalagitnaan ng grado, at isang chakra na tableta para sa paghuli sa iyo ng buhay. Fritz. Bulong ni Sebastian na halatang naguguluhan. Siya ang pangatlong prinsipe ng Crimson World at kuya ni Elias, mabilis na paliwanag ni Luna sa kanyang karaniwang malamig na tono. Gusto niya akong hulihin ng buhay. How interesting, sabi ni Sebastian na may mapaglarong ngiti. Malinaw na hindi niya ito sineseryoso. Kalista. Namula ang mukha ni Luna nang makitang papalapit si Kalista. Sa sandaling iyon, bakas ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata. Kumpiyansa na humakbang pasulong si Kalista, na nasa gilid ng grupo ng mga eksperto mula sa tunings. Iniskan ni Sebastian ang karamihan, naramdaman ang hindi pamilyar ngunit pag-alit na presensya. Naunawaan niya na ang mga taong ito ay narito upang pigilan siya sa pagpasa sa succession trial, lahat ay sabik na kunin ang bounty ni Fritz. Ang mga tao ay siksikan, at tinatakan nila ang bawat posibleng ruta ng pagtakas. Walang paraan palabas. Arnold, nakakaawa ka lang. Naiinis na sabi ni Sebastian habang nakatingin sa mga tao. Tumakbo ka ng ubo ng dugo pagkatapos kitang bugbugin kanina, at ngayon, naglakas loob ka talagang bumalik kasama ang isang buong grupo. Tumahimik ka. Huminga ng malalim si Arnold, pilit na pinipigilan ang galit at hiya. His eyes gleamed with vicious hatred as he said, ngayon, I'll personally make sure you are captured. I'll shatter your energy core and make you grovel at my feet, begging for forgiveness. Let's see how arrogant we'll be after that. Si Diyos ay sumulyap sa gilid at malamig na ngumuso. Arnold, nagulat ako na hinayaan mong madaig ka ng batang ito, ngunit huwag kang mag-alala. Walang tumatawid sa pamilya ko nang hindi binabayaran. Hindi siya makakalabas dito nang hindi nasaktan. Sebastian, eto na naman tayo. Saglit na sumulyap si Kalista kay Luna bago mariin na tinitigan si Sebastian.
Ang kanyang layunin sa pagpatay ay nagyayelo at nakakatusok. Pinaikit ang kanyang mga mata, malamig na sinabi niya, Sebastian, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Kung mangungulit ka sa aking paanan, aaminin mo ang iyong mga kasalanan, at ibigay sa akin si Luna, marahil ay iligtas ko ang iyong buhay. Nanunuya ang mga nanonood kay Sebastian. Sabi ng isa sa kanila, Prinsesa Calista, walang kapantay ang iyong lakas, ngunit hindi na kailangang patayin siya. Ang pagsupil sa kanya ay magagawa na. Bakit hindi ko siya dapat patayin? Sumimangot ng malalim si Calista, madilim ang mukha sa galit. Ang pagdadala sa kanya kay Fritz ay magkakaroon ka ng malaking gantimpala, ngunit kung papatayin mo siya, siya ay isang walang kwentang bangkay, sagot ng lalaki. Isa siya sa mga masters mula sa Chunang family.